Hello po and good Good evening, evening. everyone. Good evening Hello. po. Good evening, Ate Rachel. Good evening po. Magandang gabi. Okay, Rachel, magpa-podcast tayo. In 3, 2, 1. Okay, good evening. Ang ating facilitator for tonight ay si Ate Rachel. Pastor John, narinig niyo po ako? Ayan, narinig na kita ngayon. Okay, okay. Kanina po pala hindi narinig. Teka lang po. Ayusin ko lang po yung screen ko Sige. para po wala po tayong mag-miss. Sabi ni Zoe, good evening po. Ah, ayan. Okay. So, ayan. Tingnan natin ang mga. Okay po. So, good evening everyone. Good evening po Pastor Jeff, Good. Ate Allison, Kuya Aldrin and Ate Jasmine, Pastor Bert, and Ate Zoe and Tita Flair. Hello, hello sa inyo. So, welcome po sa ating Simbang Pinoy every Wednesday at 8 p.m. So, magsimula na po tayo sa ating praise report and prayer request. Simulan ko na po. So, ang praise report ko po is praise the Lord po dahil nawala na po yung sakit ng likod ko. Kasi since Saturday po iniinda ko siya, di ko lang po sigurado kung PMS lang po ba siya since magkakaroon na po ako this coming week and then or sa stress kasi stressful po sa work since last week and then this week po. So yun, praise the Lord po dahil wala na pong sakit ngayon. So yun po and then prayer request po is ang prayer request ko po is patuloy na paggabay po sa ating lahat. Since patapos na po yung ating ang tawag doon, patapos na po yung school year, especially sa mga students, sa mga teachers. So yun po, praise the Lord. Sa sustenance niya kasi po, 1 year din yun. So parang kala mo hindi matatapos yung school year pero patapos na po yung school year. So yun po, praise the Lord. So yun po yung sa akin. Um, Pastor Jeff, any praise report and prayer request po. Ako, ang praise report ko si Brielle, gagraduate ng middle school. At Wow. last week, no, kaya wala ako nung last week sa upper Zoom. Apo. We attended yung kanyang gala night at isa siya sa mga outstanding student awardee. So we're very blessed. Uh, Papasalamat kami sa Diyos dahil ayun, meron kang anak na masipag mag-aral at saka yung leadership award. Prayer request ko naman, for some reason, tagal ko na talaga iniinda tong knee ko. Gagaling, tapos biglang sasakit. Tapos, in-MRI, wala naman makita. So, Mm. para nasa dilim kung ano ba talaga ang sakit mo. So, yun, medyo binabag down niya ako, no. Sana gumaling na, mawala, para makalakad ng maayos. Hindi kasi ako makalakad ng maayos. Kahit lakad na nga, dati hiniling ko gumaling para mag-basketball eh. Ngayon hiniling ko maglakad na lang. Maglakad na lang na maayos. Kasi nadadama yung hip ko eh. Tsaka yung isang knee kasi sinasalo niya yung weight. No? Yun. Tsaka syempre, ah, papasalamat din ako dahil June na, no, sa linggo. Meron nyo kalahating taon tapos na. Papasko na naman. At maayos naman ang lahat sa simbahan. No? Patuloy na maging maayos at ang Diyos ang humawak sa ating ministry. Ayan, salamat po. Thank you po doon, Pastor Jeff. And patuloy po na healing talaga sa ating nino. I think pagpatak ng 30, Pastor Jeff, doon lumalabas yung mga sakit-sakit ng likod, Yun sakit. na nga, 25 lang ako. Yeah, nararamdaman ko yan, Pastor Jeff. So, yun po. Basa-basa muna po tayo ng mga chat box natin. Good evening po, sabi ni Zoe.
And then, good evening din po, sabi ni Ate Angeli. Mga bagong pasok, good evening. Ano po muna tayo, magbasa muna po tayo ng chat box. Praise report from Sci-Fi. May rental car na po kaming nagagamit. Thank you, Lord. Yun, broom, broom. Prayer requests. Strong heartbeat po bukas sa ultrasound ko. Ayan. Praise report, EAD card. Lagay po natin yan dito sa ating special viewer. Mental heart. Ayun. And then, Vince and Mai, good evening po. Praise report. Thank God for the blessings and good health. Prayer request continues. Prayers for Michelle's final sa school at protection po sa lahat. Ayun, lagay natin. All our students, safe in school and exams. Ayun. Exams, final exams. And then, praise report po from Ate Angeline. Na-interview na po ang parents ko for IHSS. Yun, praise the Lord. And they were approved. Yun, so pwede na nating tanggalin. But we are waiting for the official letter, so wag muna natin pala tanggalin. Official letter and hours they are getting. Praise report din po for my safety while I drove to North Hollywood kanina. Praise the Lord. And prayer request, si Mabi daw po masakit tiyan. So Hmm. asking for healing po, also hoping for decent hours from IHSS. If not po, I hope to find someone, nice clients who live close by. Last prayer request po for healthy pregnancies without any complications, issues, abnormalities for me and Ate Faith, and strength and comfort for when we are feeling worried and anxious about it, which I have been since finding out. PS, wag na lang po muna i-share sa iba, and especially sa parents ko, just in case nakakausap niyo po sila. This one of the best ways kasi to ask for prayer. So I'm letting you know na po due to my history losses. Sabi nga po sa Matthew 18:19-20, for where two or three gather in my name, there am I with them. Alam ko po na magiging successful ang pregnancies namin ni Ate Faith. Yes. Amen. And amen. Ayun. So, batiin po muna natin yung mga bagong pasok at bagong sali sa ating upper Zoom. Good evening po. Again, sa Sci-Fi, Tita Amy, Angeli, Liana, and Jorel, Papa Noel, Tita Rose, Vincent Mai. Ayun, good evening po sa lahat. And then, Mhm. chat box po natin from Tita Rose. Good evening po sa lahat. Praise report ko po. Salamat po sa masayang family day po natin nung Monday. Amen. Prayer request ko naman po, keep us safe po for June 7 po. Pupunta kami sa beach para i-celebrate ang birthday ni Adeline with her classmate. At safety po para sa lahat. Palagi salamat po. Lagay Amen. natin yan. Yan, sa Mag nung Monday. Grabe. Nag-enjoy yung mga bata. birthday with friends. Ayun. Magko-connecting event si Tita Rose pala, no? Mhm. Pagdating ng Sunday, na dala-dala niya yung mga bata. So, yun po. Praise report from Papa Noel. Praise report po. Finally, nakalipat na po kami last Saturday. Thank you Amen. sa lahat na naging part ng paglipat namin sa bagong tahanan namin. Special thanks to Ana Lu. Happy birthday na din, Mark and Malin. All the glory and honor to our God Almighty. Prayer request, Gribas strength sa pag-ayos ng mga gamit, assembly ng furnitures, safety sa ating lahat, sa ating pagpasok, pag-uwi, or even sa pagstay natin sa bahay. Josie and Noel. Amen. Nandito po ako. Passport processing, job hunting. Okay po. Ayun. So, sino pa po hindi ko natawag? Ate Lord. Kuya Aldrin and Ate Jasmine. Any praise report and prayer request? Praise report. Good evening po sa lahat. Praise report po. Ito po, naging maayos yung program nila Anaya. So, nag-absent po kami para masuportahan namin kasi last niyang dance performance tong second grade. So, masaya-masaya po siya dahil Mhm. kumpleto po kami. And Amen. Sana kay nakapag-banding Aldrin. din. And nakapag-banding din po kami na nakakain po kami sa labas. It's a good na ang family is ano talaga, love po talaga. Family. Iba talaga siya. Iba talaga. Mhm. And thank you din kay Lord dahil sa mga provision po. And magaling na po sila. Maraming salamat po pala sa prayers. Magaling na po si Allison. Magaling na po si Anaya. Hopefully, wala na po magkakasakit.
In Jesus' name. And Amen. prayer request na lang po is lahat po kagalingan pa po and safety po ng lahat. Yun lang po. Thank you. Mm. Thank you. Kuya Aldrin, baka may pahabol si Kuya Aldrin. Copy-paste. Thank you Copy po sa paste. nagbigay ng kiss. Magaling Amen. sumayaw si Anaya eh. Yeah. Mana kay Nat- Aldrin. Natural. Praise the Lord po. Natural dancer. Thank you po. Masarap ang KBBQ tonight, ha? Yes. Yes. Pero Ayun. ang talino kay Jasmine talaga. Ay, Ayun. ayoko na po magsalita, Pastor. No comment na lang daw, Pastor. From Lord na lang po. Ayun. So, ang next naman po natin dito sa listahan ko ay si Ate Allison. Any praise report and prayer request, Ate? Din po, praise report po is, ayun po, magaling na po ako. Praise the Lord po kasi onti na lang din po yung antibiotics ko. Like, unting-unti na lang. And then, nakaraos din po sa semester ko po. So, praise the Lord po na pasado po yung mga classes ko. And another praise report po is kakatapos lang din po ng first day of class namin for this summer semester. Nagano po kasi ako ng isang class for this summer. And then, prayer request na lang po is na maging consistent po yung pacing ko po sa pag-study for this summer. And to God be the glory po. Thank you po. Amen. Amen. Konti na lang, Ate Allison. Ayun, sa mga listening mode po, reminder din po, if you want to share any praise report, prayer request, please feel to use our chat box po. Ayun, para po mabasa natin yung mga praise report and prayer request niyo po. Basa po muna tayo dito ng ating chat box from Ate Zoe. Praise report po sa Vegas trip with family, relatives po last weekend, and safety po from that po. Thankful din po sa pagpasa ko sa nursing school yun. Praise the Lord. And prayer request po, strength Amen. and perseverance po kay mommy sa work, study po, and protection po sa lahat. Amen. Mhm. And then, meron din pong prayer request si Pastor Bert dito, complete healing, protection, safety sa work and driving from home to work back. Ayun. And safety and protection as well for Sis LB in her work in Placencia. Ayun, may sakit po pala si Pastor. Sige. Pastor Bert. And then, from Liana and Jorel, good evening po sa lahat. Praise report na naging successful po yung beach day. Super saya po. Thankful din po na naging okay yung paglipat nila papa at mama. Prayer request po, healing po for all na may sakit. Praying po for Ate Faith and Jelly. Praying din po na maging okay ang bakuna ni Josiah. Praying pa din po for guidance, safety, and protection for all of us po. Si Ate Bobby pala. So, Mactin. May natuklasan nga na bagong laro yung mga sa beach eh. Mhm. Baseball using plastic na bat. Ang saya nila. Grabe. Competitive lahat eh. So, manalo ako na side effects of vaccine. Ayun. Okay po. So, prayer request po, healing kay Wedge po pala. Healing. Wihan. Okay po. May awarding daw po ba, PJ? Ano Mm. ba, baseball po yun, di ba? Baseball. Baka meron na month for baseball, no? Meron tayong basketball, volleyball, table tennis, darts. Ngayon, meron na tayong baseball. Oo, pwede nga sa piging yun. Nakakatawa siguro. Ayun. Parang mas masaya daw po yung nagbibideo. Sino ba yung nagbibideo? Si Pastor Jeff. Si Pastor Jeff, ayun, mas masaya daw ang yung nagbibideo. Ayun, maraming nag-join tonight. Kaka-admit ko lang po sa kanila. So, batiin po natin silang lahat. Sino po si 297474? I think si Tita Fe po ito, Dumo. Yan. Tita Amy, any praise report and prayer request po? Oh, praise report. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil naka-attend ako ng beach event natin kahit na may sakit ako nung weekend. Ang saya po. So, yun po. And
Prayer request sana gumaling lahat ng may sakit dahil ako din may congestion pa din. So, yun po. Thank you. Thank you po, congestion. Nandito po ba si Amy? Congestion. Pati yung mga aso, masaya nang sa beach eh. Nagbuhukay sila eh. Prayer warriors. Nakalimutan ko po yung prayer. Ito. Sino? Joray Bautista. Joray Bautista. Add lang po natin para hindi natin makalimutan. Ano yan, pamangkin yan nung kaibigan ni Minnie sa San Francisco. Okay po. Kaya, Yan. inooperahan daw sa kidney. O kidney Transplant ata yan transplant. eh. Okay po. Yun po. Sabi po, pagpiging upo ang baseball bat, ayun. Diretso ng uulamin. Pag nalamok. Paki-remove daw po si Babin Samson. Okay na po. Ayun, nasan ba si Praise the Babin? Lord. Praise the Lord. Ano yan, kapatid ni Ate LV. Ayun. Okay po. So, praise the Lord, no? Na nakakatuwa kapag marami tayong natatanggal sa mga Mm. prayer request po natin sa slides po natin. So, good evening po sa lahat. Again, Pastor Jeff, Kuya Aldrin, Ate Jasmine, Allison, Ate Faith, Kuya Cyrus, Lola Fed Dumo, Pastor Bert, Tita Amy, Ate Jelly, Ate Darren, Tita Pepot, at Tita Janet, Liana Jorel, Papa Noel, Tita Rose, Kuya Vince and Mai, and then Zoe and Tita Flair. So, sino po hindi ko natawag? Ate Faith, Lola Faye, any praise report po and prayer requests? Uh, prayer, praise report. I thank the Lord for blessing our church, our whole family. God is very gracious and He sees everything and He blesses everyone who really tries to do the best they can for the glory of God. Masaya ako sa church natin and I praise the Lord for the blessings. Amen. Uh, uh, ang aking request for prayer is yung katulad din sa malaking problema ko kasi yung sa lote ng papa at mama ko na God will move the heart upon my niece Sophia, Mm. that she will not make everything hard, that the retitling of the property will run smoothly na hindi ko kailangan ang abogado sana because to do that is very expensive. Mm. Yun po ang aking ano. And also another request is that we have the same problem. Si Ben, he left with the lawyer who is a cousin of Brother Alvin sa ating church. Mm. They left for Tuguegarao yesterday and they had a very long trip on land, mga 13 hours. I don't know what the problem was, because instead of 8, they reached the place after 13 hours. And my request for prayer is that ganon din smooth ang pagtrabaho ng abogado sa property na yung inheritance niya sa parents niya kasi ninakaw ang title. So sabi ng abogado, it's a complicated thing. Mm. Kaya requesting prayer na smooth lang ang sailing ng pag-process ng retitling at saka malalaman kung sino yung nagnakaw. Mm. Mahaba Thank you very much. Thank you so much. You Yes, can pag-pray shorten it. natin yan, Tita Fe. Andito na po Amen. sa ating listahan. We miss you, Tita Fe. Yes, we miss you, Tita Fe. Sa amin ah, yung mga lupa rin na iniwan hindi rin naibigay sa amin kasi nalaman ko hindi naman pala sa amin. Kaya okay lang. Hmm. Yeah, Mhm. biro lang ako, Tita Pe. Akala ko pa sa Pas- pabato sa paso eh. Pastor, Ah, excuse me ha. Apo. Um,
because I may not have another chance, to say this. It's in my heart, really. Apo. Believe talaga ako sa iyo, Pastor. Praise Believe the Lord. talaga ako sa Dahil pogi po ginawa ako. mo. Yung Ay, ginawa mo, it was really a super courage. alin po? Yeah, super courage. Talagang I cannot find an adjective to describe the courage that you had. My God, talagang saludo ako sa iyo, Pastor, in Mm, the name of the Lord. And God allowed everything to happen, from the smallest to the biggest thing, for His glory. And now the church has an attendance of over 100. praise the Lord. God bless His name. Ay, Thank you, Pastor. Talagang saludo ako sa iyong courage talaga. Thank you, thank you. Thank you for po. Praise the letting me express, what I have in my heart. Kasi believe talaga ako. I Lord. really praise the Lord for that. Glory to God po. Salamat po, Tito Fe. Amen. Kaya namimiss ko kayo. Praise the Lord. Ayun, salamat po, Tita Fe. Grabe talaga. Ayun ang next naman po natin is si Tita Janet. Any praise report and prayer request, Tita? Praise report. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Bakasyon na ni Janelle. And karoon naman siya ng summer job. Praise God for that. Prayer request po is nursing job naman po para kay Nicole. Mhm. Yeah. Salamat po. Salamat po, David Maranan and Nicole. Ayun. Ayun. Sino pa po hindi ko natawag? Sabi po natin yung Julie dito, pakitanggal na po yung job hunting for me at pakireplace na lang po prayers for my pagbubuntis. Ayun, na-add na po natin. So Mm. may mga pahabol pa po ba na praise report and prayer request, especially po dun sa mga listening mo? Ayun. Habang ano po natin. Wala na po ba? May na-miss po ba ako na hindi po listening mo? Zoe, Vince, Rose. Okay, Ano lahat. yung fetal heartbeat? Alam ko ba, baby yung fetal, embryo? Apo. Talaga? Kay Faith po. Yes, yes, Tita What, Fe. what a blessing, Buntis my po si Cyrus, goodness. Tita. Oh, what a blessing. Nagtataka ako kasi akala ko wala eh. Bata yan eh, embryo yan eh, yung baby sa loob yan eh. Amen. Amen. Praise the Lord. Got it right, Tita Fe. Tsaka si Jelly rin po. Pero atin natin lang. Oh, Secret lang po. Apo. At talaga. saka sa lahat ng manonood at makikinig sa buong mundo, atin natin lang. Joke lang, joke. Oh my goodness, praise God. Ayun. Whew. Happy tayo. Believe, Dumadami tayo. Ayun. believe talaga ako sa Diyos. Naturally po. I really love the Lord for the things that He does for every one of Kukunin us. ko yung card ni Nathan dun sa Amen. kababa. God is So, good. ayun po. Good evening po, Tito Dave. Kakapasok lang po ni Tito Dave. So, wala na po ba tayong na-miss? Blessed evening, everyone. Ayun, sabi po ni Tito Dave. So, tayo po ay Rachel, di ka ba buntis? Hindi po Ay, natali na po dali na. 2022. Okay. Ay, yung mga magre-reveal dyan, ha, sabihin niyo na at Gender mapag-pray na reveal. natin. Mapag-pray na natin. Amen. Amen. Ang saya pag maraming baby sa church. Opo, Yan. happiness po. Madami sumasagot sa akin pag nagpe-preach ako. Amen. So, Sabi wala nga na sa po. akin kung na-anoy daw ako. Honestly hindi. Mas matatakot ako kung walang umiiyak or sumisigaw na bata. Kasi Mhm. wala tayong next generation, di ba? Let's be kumbaga happy with when children are around kasi ano yan ng Panginoon eh. Pero syempre kapag kasobra namang gulo ano natin ilalagay natin sa lugar. Pero yung mga biglang sisigaw yung baby, okay lang yan. Eh baby yun eh, di ba? Kumbaga mas masaya nga yun at least alam natin na may mga babies tayo. Kaya no Opo. problem sa akin yan. Mhm.
Oo. Ang nakakatakot yung matanda, sumigaw, umiyak, yun. Ayan. Okay po. So, tayo po ay magsimula na. Teka lang po. Ayaw po ano. Pero okay lang po siguro yan. Uy, si Darren, biometrics na daw. Ay, biometrics po ba? Teka lang. Mm. Sabi Good niya, evening po. Praise the Lord for that time na nakapag-experience ang lahat sa beach. Kasama po kayong ka-churchmates. Yung biometrics ko po sa June. Yan, add po natin dito. samang pala si James, no? I think June 2 ang kanyang tawag nito, pag-swear in, no? Interview tsaka swear in niya. Usually ganun na, di ba? Pagka-interview, mag-swear in ka na. Apo, mga depende pastor kapag po umaga kayo, mas malaki yung chance na hapon po ay maano na po kayo. Mag-oath Mm-mm. na po. Yeah, nasama natin si James. Dahil sa kanya po biometrics. On June 9. Ayun. So magsi-citizen na si Darren din. Yes, ako. Amen. Sa blue passport na rin po, parang yung mga dalawang bata. Si Jaja, sayang-saya nung Monday. Kahit Ayun. Habol. nanginginig na eh. Pahabol po, sabi ni Ate Faith, prayer request po na makatanggap na po kami ng receipt notice sa USCIS. Teka lang po. Um, Smooth processing of USCIS. Yan. Lagay po natin. Para specific yung ating prayers. Yun. So again, good evening po everyone at welcome po sa Simbang Pinoy Upper Zoom Prayer Meeting every Wednesday po at 8 p.m. Evening. So tapos na po tayo sa ating praise report and prayer request. Maraming salamat po sa praise report niyo po at patuloy po nating panalangin ng ating mga prayer requests, no? So, ayun po. Today po, nag-cover po ako for Mama Josie. But then, ang facilitators po natin, next week will be Tito Manny, Rachel, Aldrin, Allison, Faith, Jairus, Janet, Jasmine, and Josie. Ayun po. So, dumako na po tayo sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. At bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na muli po nagkasama-sama po kami, Lord, at nagkaroon po kami ng pagkakataong, Lord, na um, pag-usapan ng salita niyo, Lord, ipanalangin ng mga bagay, Lord, at ang mga tao, Lord. Maraming salamat po, Lord, dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon at confidence, Lord, dahil alam po namin na bago pa po namin ipuka ang aming mga bibig, Lord, ay sinagot niyo na po yung mga panalangin namin at mga prayer request po namin, Lord. At pangunahan niyo po kami, Lord, sa aming devotion namin for tonight, Lord, at nawa po may matutunan kami, Lord, sa salita niyo at may apply po namin sa lahat po ng aming mga buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. amen. So, ayun po. Ang ating topic for today will be always there. Sabi po dito, when everyone else fades, God remains. Ayun. So, ito po yung ating verse for tonight. Sa Psalms 18 verses 30 to 31. Sabi po dito, God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to him for protection. For who is God except the Lord? Who but our God is a solid rock. So, for tonight po, meron po tayong um, 3 points, no? So, magsimula po tayo. The first one is, human promises are fragile, but God's faithfulness is unbreakable. So, parang sabi po, di ba, sa Toy Story, kung alam niyo po yung Toy Story, no? Yung, may song po doon, sabi, di ba? You've got a friend in me. Diba? You've got a friend in me. You've got a friend in me. Diba? Yun po yung theme song ng Toy Story. And we all want someone we can count on. Someone who will say, I will always be there for you. Pero,
Parang sabi nga po, TBH, to be honest, no? Even the most loving friend, the kindest parent, or the most devoted sibling can let us down. 'Di ba? People get busy. Minsan po hindi masasagot yung mga text natin or yung mga tawag natin sa kanila. Sometimes they might forget promises and probably or most of the time it hurts, no? At magsisimula ng tampo yan, no? Especially sa mga elderly people, no? Kasi minsan emotional tayo, lalo na yung mga kababaihan, 'di ba, mga elderly people. So yun po. Yet the Bible reminds us of a different kind of friend. Sabi po sa Psalms 27 verse 10, even if my father and mother abandon me, the Lord will hold me close. 'Di ba? Ang sarap naman po pakinggan nun, no? Again, even if my father and mother abandon me, the Lord will hold me close. Sabi po, God never forgets. He never walks away. He is always near, always listening. 'Di ba? Napakasarap naman po pakinggan ng mga ganong quotation, 'di ba? Kasi mahilig tayong maghanap ng mga quotes sa Facebook or kaya 'di ba sa Google, no? Pero yung salita ng Diyos, no, kapag binabasa natin at napapakinggan natin, parang may ano, may yumayakap ba sa'yo, may tumatapik sa'yo, di ba? Parang sinasabi niya face to face di ba, face to face na God never forgets. He never walks away. He is always near and always listening. So yun. Again, human promises are fragile, but God's faithfulness is unbreakable. So let's move forward sa ating second point. In our lowest moments, He shows up the strongest. So, sabi po dito, have you ever cried out in the dark, desperate for someone to just be there, but the line stayed silent? You're not alone in that pain, but unlike others, God doesn't disappear when life gets hard. He steps in. And supported by the verse po ng Psalms 34 verse 18. Sabi po dito, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Kaya nga po, di ba, nauso yung wording sa Gen Z or mga millennials, yung ghosting, di ba? So, pag ghosting, bigla na lang nawawala. So, kay Lord, God doesn't ghost us. He leans in. He whispers hope. He's your safe place in the storm. Your steady hand when everything's falling apart. So yun po, sabi dito sa Psalms 34 verse 18 again. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So for our last point naman po, sabi dito, He's not just present, He's your protector. When you feel alone, vulnerable, or forgotten, remember this. Sa verse po ng Psalms 18:30 verse 31, yung ating verse for tonight, that God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. For who is God except the Lord? Who but our God is a solid rock? He isn't just present. He's powerful. He defends you. He strengthens you. He keeps His promises when everyone else breaks theirs. So, tandaan po natin, if people let us down, don't let their absence define our worth. Look to the one who was always been there and always be. And remember that He will wrap His arms around us and tell us everything is going to be all right. He is completely trustworthy. So yun po yung ating topic for today. That God is always there. When everyone else fades, God will remain. So yun po. So ang ating Q4D for tonight, if you're comfortable lang naman po to share, have you been disappointed or hurt by someone you love and how did you overcome it? So ako po muna mag-share. Actually po, ako po kasing tao ay parang hindi naman po I take all things lightly, but then I know that God is always present. But then hindi na tao lang naman po tayo natural ma-disappoint. So, I think po ang latest parang disappointment ko is yung ups and down ng business venture namin ni Jaya.
Kasi parang since um we're not the home health agency, hindi po sa amin 'yun. Parang may tao kang pini-please, gano'n. And then parang pagdating ng bukas, hindi mo alam kung ano yung mood ng client mo, ano yung ibabato sa'yo na good ba yan or bad things ba yan, gano'n, or good or bad feedback ba yan, gano'n. So sometimes parang disappointed ako, pero I think pinaparamdam sa akin yun ng Lord na parang to be stronger, na parang what if um, mahina ako, parang humina ako or mag-give up ako. So parang ang dami naming taong hawak. So I think God is throwing those parang disappointments or challenges to us to be stronger. Kasi since we're leading the team, ganon. So ayun po. So and then I start and my day din po with the Word of God. So yung mga um, kasi po yun yung truly na nakakapag-comfort sa akin, yung Word of God and yung mga worship songs. Meron nga po akong morning playlist eh. Sa morning playlist ko yung God is fighting for us. Parang re-rebuke mo lahat ng works of the enemy throughout the day. And then even at night. So yun po yung aking morning playlist. So parang we need to lean on more sa Word of God, especially when when we are disappointed or hurt. Kasi sabi nga po dun sa na-discuss natin earlier, when else faith, God will remain. So yun po. Anything to share po, Pastor Jeff? Ako bilang pastor, ah, kumbaga, parang ano yan eh, you eat disappointment for breakfast, parang ganun. Parang sa sobrang dami at normal, eh, natutunan kong ikutan no, at sayawan yung disappointment na lalo na sa mga taong mahal mo. Eh, syempre lahat naman ng mga part ng flock mo ay mahal mo eh. Pag not because loving person ka, it's because yun ang nilagay sa puso mo ng Panginoon. Ah, kumbaga, one thing na pinarealize sa akin ni Lord, kung didibdibin mo lahat, no, hindi ka makakagalaw, hindi ka makakatulong sa iba at magfo-focus ka doon sa minsan minor lang naman or maliliit na disappointments. Matuto ka magpatawad, move on din, di ba? At saka, ang disappointment, okay maramdaman eh, no? Normal lang. Pero yung magtagal ka sa disappointment, Mhm. nagiging bitterness yun eh. Alam mo yun. So, ah, ang kalakasan natin nandun sa Diyos. Magsumbong tayo sa Panginoon. Mhm. Diba? Kung wala ka namang ginagawang mali, edi magsumbong ka sa Panginoon. Kung may ginagawa kang mali, edi suffer the consequence. Ganun lang yun eh. Kumbaga, ang disappointments, minsan gawa ng kaaway, minsan gawa ng tao sa paligid mo or yung mismong paligid mo, yung sitwasyon, yung kung nasa saan ka mang sitwasyon. Or minsan tingnan din natin na ang disappointment kaya tayo nadi-disappoint, eh minsan gawa rin natin, 'di ba? Parte rin tayo sa problema. Pero pinakamaganda dito, pinaalalahanan tayo ng mga verses kanina na na ang source talaga ng atin, no, foundation natin, ang rock natin, no, ang Panginoon. Kasi pwede tayong magsumbong, pwede tayong ihinga, no? Sa Kanya lahat, yung disappointments natin. Tapos yakapin niya tayo sa pamagitan ng worship songs. Yeah, I Mhm. agree with that, no? Nakakatulong yan. Spotify, nakakatulong. YouTube, Facebook, no, live natin, yung mga Bible studies natin. Itong prayer Zoom. Para sa akin, therapeutic to. Kaya ayaw na Mhm. ayaw ko nag-absent eh. Kasi parang therapy sa akin, no? Opo. Just Mhm. hearing mga stories and praise report and mga prayer request, nabibless ako eh. So, lalong tumataas yung faith ko. So, yun, sa katulad nga nung binanggit sa ating pagbubulay-bulay, ang pag pagsandal sa Panginoon ang pinakaimportante, no?
Hindi tayo makakalis sa disappointments kapag hindi tayo nakipagrelasyon sa Panginoon. Kapag ginagawa natin ang Panginoon ay, pag may free time ako, Lord, sige, bigyan kita ng time. Pero katulad nun, sa umaga pa lang, kinig na ng worship song, ibig sabihin, priority mo siya. Mhm. Umaga pa lang, tinatanong mo, Lord, ano magagawin ko na makaka-glorify sa pangalan mo, di ba? Yung nga pala, Lord, sumpong ko lang si Rachel, nadi-disappoint ako sa kanya. Tanggalin mo naman to. Parang ganon, kumbaga, Opo. sabihin mo sa kanya na, ano, na kumbaga, ito yung nararamdaman ko towards one person o kaya dun sa tsahin ko, ano, di-disappoint ako, gano'n. Hindi naman masamang maramdaman yung disappointment. Masama, magstay ka dyan. Mhm. Maging bitterness na, di ba? Ngayon, magiging ano, after ng bitterness, magiging anger na yan, di ba? So, yun lang. Salamat. Salamat, Pastor Jeff. Meron din po akong nirepost nga kahapon yata na quote na kapag daw naalala mo yung maling ginawa sa'yo, ibig Hmm. sabihin pag-pray mo ulit. Hmm. Yan. Hindi ka Okay. pa nakamove on, parang ganun. Yes, oo, pag-pray mo daw ulit. So, yun po yung i-add ko dun. Hmm. Kuya Aldrin and Ate Jasmine. Sorry, Rachel, saka Sige lang po. malaking factor pala ang ano, ang paghingi ng tawad. Yun. Mhm. Sa Panginoon, sa tao na saktan mo, Mhm. sa nakasakit sa'yo, magpatawad ka. Yan, malaking factor yan. Thank you. Ako po kasi, add ko rin po. Kasi may mga tao po kami na parang natanggal. Due Hmm. to, naman po, parang performance sa work. Ganun. Siyempre, may bitterness. Kaya ang pinipray ko po lagi sa work namin na you bless them, Lord. Para maramdaman nila yung pag-ibig mo at mawala na yung bitterness sa puso nila. Di ba? Ganun po yung mga prayers dapat natin. Especially kapag may mga ganun tao na alam mo may galit sa'yo, forgive them and then pray for them. So, yun po. Yun yung akin. To add as well. Kuya Adrian and Ate Jasmine, anything to share po? Um, Siguro sa akin yung pinaka-deep sa akin na hurt by a loved one was siguro nung bata ako kasi yun nga yung parents ko, broken family kami, so naghiwalay sila. And then I lived with my dad before siya, hanggang sa yun nga mamatay siya nung mga 14 years old ako. Pero pinaka nasaktan ako kasi yung mom ko nga dahil iniwan niya kami magkapatid sa dad ko. Tapos very seldom niya kaming madalaw. Tapos nagulat na lang kami, pumunta na siya dito. As in, ganun katagal kaming wala nang balita sa kanya. And then, yun nga, bigla lang kami kinuha. Although, I'm very grateful now na yun nga, kinuha kami. And then, nung aksidente ako, doon ko naramdaman na love niya talaga ako. Kasi that time, di ako mabantayan ni Yasmin kasi nagbe-breastfeed siya kay Anaya. So, Mhm. yung mom ko talaga yung nagbantay sa akin all throughout the time na nasa hospital ako. Hanggang sa operahan na ako. So, siya nag-pray sa akin. As in, doon ko naramdaman talaga na, oh, my mom really loves me pala. Mhm. So, I thank God dahil yun, nagkaroon na kami ng healing ng mom ko. I lived with her hanggang sa dumating na sina Jasmine, si Allison, and ngayon si Anaya. And I love my mom and I respect her a lot. And kung di dahil sa kanya, hindi ko makakilala si Lord kasi siya yung unang-unang Christian sa buong ang kanila sa side nila. So, God used her and praise the Lord dahil because of that seed na tinanim niya sa akin ngayon, buong family ko, we're all Christians, we're saved, and we're all serving the Lord. So, all glory to God. Amen. Amen. Alam mo, yung nakakalungkot minsan sa enemy, di ba? Yung the enemy will make us believe na dapat ma-disappoint tayo dito sa isang tao na to. Di ba? Kasi with all the circumstances na parang iniwan tayo or kumbaga may ginawang hindi maganda, tas the enemy will make you believe na dapat ma-disappoint ka dyan, di ba? And then eventually the Lord will make you realize na no, that's not true. Mahal ka ng tao na to, ganun ganyan. Kumbaga, hindi nang iwasan natin no, na yung enemy makumbinsi tayo na magalit sa mga tao na or ma-disappoint tayo sa mga tao na hindi naman na sa totoo lang mahal naman tayo, di ba? Mhm. Kumbaga, yun lang. Thank you.
Thank you po. Especially kapag bata pa tayo, Pastor Jeff. Siyempre parang Mm. pa tayo, hindi pa wala pa yung wisdom, ganon, kaunti pa lang yung Yeah. wisdom. Talagang minsan magtatanim tayo ng sama ng loob talaga. Yeah. Na, diba? Pero Paano ganyan? Mhm. God is good eh. Kasi i-reveal niya pa rin sa'yo, di ba? Opo. Yeah. Ganun pala yun, di ba? Sasabihin natin pagka nagkaroon na tayong wisdom, tsaka pag-iisip na tayo, ganun pala, kaya to nangyari kasi ganyan. Di ba po? Yan at na-born again pa si Aldrin dahil nga Mhm. nagtanim ng seed yung nanay niya sa puso niya. Mhm. Yeah. Amen. So yun, maraming salamat po Kuya Alvin and Ate Jasmine. Ate Allison, anything to share for tonight? Ayos po. Sa akin naman po, mostly it could be like first encounter relatives. Kasi there would come like comparison, or Mhm. maybe there will be like words that will be said that cannot be taken back, or um for me po, overcoming it is like asking the Lord, and then assessing what happened. And then sabi nga po sa akin ni mom palagi to always cry to the Lord pag may mga nararamdaman about someone that is hurtful. Mhm. And lalo na po to surrender. Kasi sabi nga din po sa akin ni mom is, well, kasi palagi niya, like she always talked about like, you just need to cry it, pray for it, and then God will take it off your chest. Mhm. Kasi sabi nga po niya sa akin na the more na iniisip mo yun, lalo ka lang mapuput down. Mhm. Ikaw din yung maapektuhan. Mhm. And hindi lang yung mental health mo yung babaksak, syempre spirituality and all will follow. Mhm. Unlike if you surrender it, you ask forgiveness kay Lord, kasi sabi din naman ni mom na um even if yung people na yon nagbitaw ng there might have been a case na syempre may nagawa din akong hindi maganda. Katulad ng maybe I thought of something that is not according to the Lord's will Mhm. about those people, and that is not how it should be. So yun po, how I overcome it is repentance, crying it out, praying, and then surrendering to get it off my chest, and Mhm. then move on. Yun po yung akin. Thank you Thank po. I agree with Ate Allison. Kasi, di ba sabi nga, kapag may gumawa sa'yo na hindi mabuti or hindi mo nagustuhan, di ba? Tapos, hindi mo siya napatawad. Siya, nakita mo masayang-masaya na siya. Sinong talo, di ba? Ikaw. Kasi ikaw yung nagdadala nun sa puso mo or sa isip mo, di ba? So, yun din. And then may nabasa rin akong quotation today. Sabi, when you finally realize that a person's behavior is more closely tied to their internal struggles than it ever was to you, you learn grace. 'Di ba? Sometimes kasi makaka-encounter tayo ng mga tao na talagang i-disappoint tayo. But then, especially as Christians, 'di ba, parang we need to learn how to apply our grace, 'di ba? Grace upon grace nga sabi, 'di ba? Kasi hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. So, ano lang yun, add-ons lang for tonight. So, yun, maraming salamat Ate Allison. Tita Amy, anything to share for tonight po? Si Brother Alvin Sus. ang magsishare. Brother Alvin, ang listening mood. Nagiging Sige na. biktima na naman ako nito. Actually, yung meron kaming relative, distant relative. Parang makamag-anak, ganyan. Pinagdudahan ako, parang pinagdudahan ako masama. So, siyempre masama ang loob ko dahil kamag-anak mo na, distant relative, pinag-isipan ka ng ganyan. Pero, feel mo naman na honest ka naman sa ginawa mo, wala ka namang ginawang kalukuhan. So, dahil sa galit ko, sabi ko,
Sabi mo, di pag-pray natin sa Panginoon. Pinag-pray ko sa Panginoon na sana parusahan ng Panginoon yung taong nag-isip sa akin ng masama. Oh my gosh. So, nung pinag-pray ko sa Panginoon na parusahan niya, and then nawala na yung galit ko doon sa tao na yun dahil nirelease ko na yung galit ko sa kanya, binigay ko na sa Panginoon na ang Panginoon na ang bahala. And then, na may mga how many days? Months, ganyan. Nagkaroon ng accident. Na-accident yung pinakamamahal niyang pamilya, kapatid. So ngayon, nagulat ako, parang nafe-feel ko na parang nagigilty ako doon sa pinag-pray ko sa Panginoon na sana parusahan mo siya. Pero kaya hindi ko mawari kung nagkasala ba ako o kasi mali actually pinag-pray ko na masama pero sinabi ko sa Panginoon, Lord, parusahan mo siya, bahala na kayo sa kanya. Pero nawala na yung galit ko dun sa tao na yun. Pero nung nangyayari yung aksidente na yung pinakamamahal niya sa family din, namatay, na aksidente, nafe-feel ko yung guilty. Mhm. Okay. O yan. Yun lang ang Ma-share niyo. share ko sa inyo. Ayun. So, po yun na dapat careful po tayo sa mga prayers din po natin kasi very powerful po yung di ba? Yung mga prayers, yung mga sinasabi rin po natin. So, yun po. Kaya mas Pero, maganda kapag pero, magpipray tayo, ah, i-bless mo Lord Mhm. tao. Yan. Kahit na disappointed tayo dun sa tao, nasasaktan tayo. Bless mo Lord. I-bless mo. O Yes. bless mo na lang siya Lord, kumbaga para matanggal yung yung pain ko sa heart ko. Kumbaga, merong isang tao na masama yung ginawa niya sa isang tao. Pinag-pray niya, bless mo Lord, na promote yung tao. Yeah. O di walang guilty feeling kasi binless niya, pinromote ni Lord. Pero anong nangyari, nagkaroon siya ng mental health because yung pressure ng bago niyang promotion. So na-demote siya. Diba? So, kumbaga, ang maganda doon, natanggal siya doon sa workplace kasi na-promote siya eh. Di nawalan na siya ng problema dahil kinuha ni Lord, dinala sa kabilang place, promote. Tapos, since na siya, siguro yun naman yung consequence ng kanyang mga maling ginawa, na-demote naman siya. Di ba? Dahil nga, hindi na niya masustain yung ano. Pero I think, no, directly na kumbaga pray tayo ng something negative sa ibang tao, that would be kumbaga I think hindi siya mabuti, no. Kaya ganun yung pakiramdam ni Kuya Alvin eh, no. Pero hindi mo rin naman din masasabi na ang kamatayan ng isang tao o nung mahal niya sa buhay ay consequence nung kanyang ginawa laban kay Kuya Alvin. Maaaring nagkataon lang, di ba? Na parang halimbawa, merong isang lawyer na sikat, ang sabi sa akin, I know you're a man of God. Sabi niya ganun. You're a man of faith, but I am a man of law. Kapag ka pumasayang yung appeal mo, isasarado ko tong law office ko. Ay pumasay yung appeal ko sa immigration. Tapos namatay siya after after mga ilang linggo nung nag-usap kami. Pero iniisip ko baka nagkataon lang naman yun sobra namang kaparusahan yun, biro mo namatay dahil sa inamon niya ang Panginoon, di ba? Mhm. Pero kung totoo man yun nasa Panginoon yun, pero hindi ko kiniklaim na kinukwento ko na nagkataon na gano'n, no? Pero siyempre, wala naman tayong gustong mamatay, di ba? Ang gusto lang Mhm. natin ay, ah, Lord, maging pareha sana, di ba? Kung merong nangaapi sa akin, may nananakit sa akin, gawin mong parehas. Mhm. Kumbaga, kung kailangan siyang parusahan, parusahan mo siya. Kung Mhm. kailangan naman akong ituwid, ituwid niyo ako, di ba? So, Yeah. pero kasi, iwasan lang natin na tayo, then, Pastor, go ahead, kuya. nai- naiisip ko kasi, Pastor, yung sabi ng Panginoon na, cast all your burdens upon me, and I Mhm. will rest.
sabi niya. So Yeah. yung burden sa akin, yung heavy heart ko, talagang sinabi ko yung kung ano nasa loob ko dahil normal tao ako eh. Mm. Meron tayong kung minsan nagagalit tayo, talagang meron tayo ng Mm. tendency na talagang hindi mo ma-accept yung ganong klaseng Mm. sitwasyon. So, Alam niyo, naalala ko dyan, Kuya Alvin, si David, King yeah. David. Di ba? Yung mga prayer niya, Lord, puksain mo yung mga kalaban ko. Di ba? Yung mga umaabol sa akin. Yung mga ganun, di ba? So, matitindi yung mga ano yan. Kumbaga, ano siya, kumbaga, nagpapakatotoo lang siya sa Panginoon. Mhm. Di ba? Parang ganun. Yeah. Ah, kumbaga minsan kasi yung dalaban ng bugso ng damdamin natin, kumbaga, somehow, mabuti na sa Panginoon na natin bitawan yun kaysa naman sa ibang tao. Kasi ang Panginoon, maintindihan naman tayo ng Panginoon eh. At saka naman yung galit, nahupa naman yan eh, di ba? Mhm. Pero kumbaga sa mga susunod na mga pagkakataon, we become matured. Kasi tingnan niyo yung effect kay Kuya Alvin na nalungkot siya. Kasi siyempre ayaw niya naman na may mamamatay, di ba? Na kumbaga ang pinag-uusapan natin dito in the future. Yeah, sabihin natin kay Lord na, Lord, masama ang loob ko, ito bla bla bla. Pero let's not just mean evil to other people na kumbaga Lord bahala ka na, sabihin mo na lang Mhm. ikaw patas ka, alam ko eh, you are a just God, so bahala ka na maging equalizer, parang ganun. Pero yung mag-iisip tayo na Lord sana ganito mangyari dyan, ganun specific, ayun, masama na, nagkakasala na tayo doon. Pero kung sinabi lang mo, Kuya Alvin, na Lord, masama ang loob ko, ganun yan, parusahan mo tong tao na to. I don't think may mali doon. Kasi normal lang naman na magalit ka na ano yun, nasabihin mo yun. No? Pero yung specifically na sinasabi mo, ganito dapat ang mangyari dyan, no? Ganito. Mhm. Yan. Hindi ko na sinabi yung specific na ganun mangyayari. Ah, Pero kung ko lang sa Panginoon, sabi niya, vengeance is mine, says the mm. Lord. So I don't sabi think ko, na Lord, may kasalanan ka doon, kuya, kasi hindi Nagkataon lang. nagkataon lang 'yan eh. Kumbaga, inaano ka lang na enemy na nako yan kasi sinabi mo gano'n. Alam mo, yun, kino-convince ka lang na enemy na ayan kasi pinag-pray mo gano'n. Pero kung general lang naman yung prayer mo na Lord, masama ang loob ko sa tao na to, pinagbintangan niya ako, parusahan mo siya. Wala, I don't think na may masama doon eh. Kasi kasi sinasabi mo lang eh, inahamon mo lang si Lord, 'di ba Lord? Sabi mo, equalizer ka eh. Ikaw ay just, 'di ba? Ikaw ay patas, 'di ba? Ang linaw-linaw. Wala naman akong ginagawang mali. Sinisiraan ako ng tao na 'to. Bahala na kayo sa kanya. Parusahan niyo siya. Pagka ganang prayer natin, nire-release lang natin yung ating disappointment kay Lord at humihingi lang tayo ng justice, di ba? Pero basta wag lang tayo magiging specific, madapa ka sana, yung mga ganun, di ba? Ma-aksidente ka sana, di ba? Oh my goodness. Pastor, pag natapos ng mga event na yun, nakita rin nila na mali sila, Mm. na proof wala kasalanan. My- Mm. Kasi alam niyo, sa totoo lang, kapag wala naman tayong ginagawa talagang masama, kahit anong paninira or pangbanat sa atin ng tao, the truth will always stand. Mhm. Sabi nga, you don't have to defend the truth because the truth can always defend itself. Amen. Lalabas at lalabas ang totoo. So, rest assured, ipagtatanggol ka ng Panginoon, 'di ba? May nanira sa iyo, sinasabi ganito ka, ganyan ka, 'di ba? The truth will always stand. Kumbaga, at nakikita ng Panginoon, nakikita ng tao sa paligid mo kung totoo yung sinasabi laban sa iyo, 'di ba? Mhm. So, usually masama niyan, nagba-backfire yan eh. Doon sa mga tao na hindi maganda ang ano sa iyo, ang turing sa iyo. Opo. Yeah. Maganda yung sharing ni Kuya Alvin. Amen. Thank you, Pastor. Amen. Maraming Wag ka nang salamat. magiging magagaliting, Kuya. Okay. Give your Maraming prayer to the Lord.
Oh my God. Maraming salamat po. So, isunod ko po si Tita Rose. So, yun. Magandang gabi po sa lahat. Minessage ko po Ito. si Sister Rachel habang may time po ako mag-share. Ito pong isi-share ko po, isa pong taong napakalapit sa akin. Kapatid ko po ito, panganay. Malapit po kami nung naglalakihan po kami sa Philippines. But nung pumunta po ako dito sa US, Amen. I agree. Na-witness ko yun, yung ano na yun, yung sa Pilipinas, na alam nyo, gawa ng Panginoon yun eh. Kumbaga, yung binago ng Lord yung puso ni sister. Tapos, karoon sila ng napakagandang reconciliation. Tapos parang, alam mo yun, yung from distant yung relationship nila, biglang nag-bond sila. At ako, personally, no, na-witness ko yun. Blessed na blessed kami. Nalilingid-lingid nga yung luha namin nung kinukwento ni Sister Rose yung kanilang parang pag-reunite ng magkapatid eh. And we're so blessed. Amen. Saka-add ko rin po, Pastor Job, kasi di ba po, lalo na tayong mga Kristiyano na, di ba, sinasabi, dapat makita sa atin yung love, yung grace ng Panginoon. Kasi di ba, pag kunwari tayo ay nagtatayo ng sama ng galit, no? Sasabihin, ayun ba si ano, Kristiyano pa naman yan, hindi marunong magpatawad, di ba? Parang nakukote ba tuloy tayo ng ganun. Hmm. So, maraming salamat po, Tita Rosa, na share niyo. Yun yung unang atake sa atin eh. Diba? Ayun. Christian ka pa naman, di ba? Ang ganun. Di ka marunong magpatawad. Di ka makalimot, di ba? Ayan Oo. po. Pero So, ako, nung na-witness ko yung story ni Ate Rose, nakita ko yung Panginoon yun eh. Alam mo yun. mhm. Yung baga sumama yung loob ng kapatid niya sa kanya kasi nga very distant siya. Tapos nang binago ng Lord yung puso ni Ate Rose, nakita ng kapatid niya na Mhm. distinguished agad. Alam mo yun. So, kumbaga yung restoration ng relationship ang ganda eh. And then nakasama namin yun sa Batangas and uh, mararamdaman mo yung happiness talaga niya nung kapatid niya, yung kuya niya. Yeah. So, basa lang po muna tayo. May share po si Yana dito. Share ko lang po, yung tatay ko po, di ko po nakilala since birth. Nakilala ko lang po siya nung 24 years old na ako. Pero di naman ako nagtanim ng sama ng loob or nagalit. Kasi hindi ko naman siya nakilala. Walang nabuong love. Kaya walang disappointment or hurt. Kaya nung nagkakilala kami, tinanong ako ng tatay ko kung nagalit daw ba ako sa kanya. Sabi ko, hindi ako nagalit. Pero naiyak ako kasi sobrang daming years na hindi siya naging tatay sa akin. Mas nakaka-hurt kapag yung taong nag-hurt sa'yo ay love mo. Ayun. Mhm. Mhm. Ayun. Maraming salamat po, Ate Liana. Ate Faith and Kuya Cyrus, anything to share po for tonight? I think sa akin, naalala ko yung ah college ako. College ako nito. Nakwento ko na to before eh. Mhm. Tapos nakatira ako sa, ang tawag doon, parang boarding house siya, boarding house siya. I think third year college ako. Tapos may isang event na nag-worship team ako sa church, so wala ako sa bahay. So isa pala akong housemate na nawala ng pera. Tapos nagulat na lang ako pagbalik ko sa bahay, ako yung pinagbibintangan nilang lahat. Mhm. Nakuha. Ang tagal ko silang kasama kasi third year na ako dun sa boarding house na yon. Tapos, nag-conclude na lang, at 100 pesos lang po nagmawawala. Nakakainis, diba? So, parang, ang dali nilang nag-conclude na si Faith yan, ganyan. So, sumama talaga yung loob ko na parang, 100 lang yan. Parang, basta, sobrang ano sila. So, in short, umalis na lang ako dun sa apartment unit na yon. Tapos hanggang nakagraduate ako, sumama na lang ako sa churchmates na nag-rent kami ng ibang unit. Tapos, nilet go ko na lang. Kasi alam ko naman yung totoo eh. Mhm. Pero kasama na yung loob ko kasi parang feeling ko na dumisan yung, alam mo yun, yung supposedly nire-reach out mo sila sa church, gusto mo silang Mhm. ma-invite, at biglang, parang feeling ko, pangit yung naging testimony ko doon kasi parang ganun pa nga yung inisip nila sa akin. Mhm. So, pero nung eventually po, siguro mga after 3 years, nagtatrabaho na po ako sa UP nito, instructor na ako.
yung friend ko, yung roommate ko na nanakaw, roommate ko kasi siya, yung roommate ko na nanakawan, nakipag-meet siya sa akin after nung isang klase ko. Nag-sorry siya. Kasi alam niya na daw kung sino yung nagnakaw ng 100. Ayun, tagal ano? Pero, at yung nag-sorry siya. Tapos parang Oo. feeling ko, indicate ako. Tapos pinababalik niya na po ako dun sa boarding house. Eh, sabi ko, hindi, may housemate na ako. Maganda na yung tinutuloyan ko apartment, ganyan. Mhm. So, yun lang po. Hindi ko siya makalimutan kasi parang, in the end, nilindicate na ako ni Lord. No, ang babo lang po kasi, di ba? Sana binigyan mo 100 na nakita mo. Dahil sinabi mo, te, nawawala ka ba ng 100? Ito, 100. Oh. Hindi kasi kasi sa taxi ako noon, ang laki ng 100 noon. Oo Yeah. naman. Mhm. 700 lang allowance ko nun. So, wala ko yung 100 no, 200 na pamasahe ko pa. Pero yung, ano lang, yung sumarang talaga yung loob ko na ako po kasi yung wala sa bahay. Kaya ako yung isip nila na hindi nakapagtanggol sa sarili ko. Pero yun nga po, nung nilet go ko siya, parang okay na ako. Wala na Mhm. siyang wala na kayo dyan. Pero Yeah. eventually, may way pa rin si Lord na i-vindicate ako. At Mhm. ano, Mhm. yun. At totoo po. So, yun. Yeah, masakit talaga yan yung ano, yung pagbibintangan ka. Yeah. Pagkatapos di naman ikaw ang gumawa. Tapos magsusorry sa'yo mga 5 years after. Mga ganun. Oh, God. Pero at least nag-sorry, na-realize niya na mali siya, di ba? Mhm. Pero masakit talaga kasi ano nakataya yung integrity mo eh. Lalo Mm-mm. na wini-win mo sa Panginoon, di ba? So I feel you, kumbaga mahirap at masakit mapagbintangan. Ayun, At maraming talo salamat. na 100 lang. So, 100, no? Baka binigyan pa sila 200 ni Ate Hindi, Faith. pero nung panahon na yun, malaki nga yun, yung Yeah, 100. malaki. Oo. Ah. Kasi estudyante siya eh. At Mhm. kaya siguro gigil lang gigil yung tao dahil nga estudyante siya, malaki sa kanya yung nawala sa kanya. Opo. Mhm. Oo. Ayun. Maraming salamat, Ate Faith. Next po is sa baba naman po tayo. Si Pastor Bert po, Pastor Bert. Hello. Hello po. Tutulog na si Pastor Bert. Ay, sabi ko. Hindi po. Magandang gabi po. Sa akin po, na-disappoint si disappoint. Mhm. Hindi ko gaanong ah, I'm not much giving weight dun sa disappointment. I believe I go through a lot na mga ganon na ano. Pero parang hindi ko pinapansin. Mhm. Halimbawa, yung nangyari, maraming mga nangyari sa akin. Siguro dito lang, meron akong dalawang nangyari dito. Yung sa lawyer and then yung isang kabaro ko na nakasama ko siya sa church. And then, pinagbintangan ako, ganun. As if na stabbing, she's stabbing me at the back. And then later on, iniwan ako ng pamilya ko hanggang ako na lang nag-iisa doon. Sabi ko, huwag kayong umalis. Sabi ko, wala naman tayong ginagawang masama. O wala naman akong ano. Hindi na sila makatiis kasi minsan sa pulpito mismo talagang tinitira niya ako. Mm. Sa mga prayer meeting, sabi niya ako yung, halimbawa ako yung, ano ito, yung si Jonas, dapat na itapon niya. Nagkakaroon ng problema sa church. So, parang, really, I did not take that na talagang ano. Pero kung titingnan mo, dapat akong ma-disappoint eh. Pero itong mga kapatid ko, tsaka itong anak ko, sila yung mga na-disappoint kaya iniwan ako sa church. Mhm. Pero ang nangyari, bago ako umalis, kasi nalaman ko na lang na isang member, ano siya, nagsulat siya ng mga email sa mga member. Why this pastor, sabi nga na, you are uh, stabbing him at the back at ano yung mga false, mga accusation na ginagawa sa akin na nangihiram ako ng pera ng yung mga ninong ko sa Pilipinas ay
ginawa ko ng kalokohan, sa lahat ng mga ano, baseless na false accusation ay ginawa niya. Pero hindi ako nagtanim ng galit sa kanya or what. And I even make peace with her. At sumulat pa nga ako ng sulat sa kanya na maybe God has a purpose why these things happen. And if ever, sabi ko na, magkaiwalay tayo siguro. And I hope I still can hear from you. Sabi ko na, we're still sharing the gospel, sabi ko sa kanya. So yun po, na kung titingnan mo, disappointment. Mhm. Tsaka siguro yung lawyer na umabol ng senador sa Pilipinas, naging kaibigan ko rin, na kikiusap ako noon sa kanya. O hindi naman ako nakiusap kasi nalaman niya yung case ko na nabitawan ako din ng isang iglesia na na-abandon ako. Then sabi niya sa akin yung asawa niya, bakit mo ipaglalaban ng kaso niyan wala nang pag-asa. Pero kung titingnan mo parang madi-disappoint ka Pero I don't, parang hindi ko pinapansin yung mga ganun na because I trust in the Lord. Mhm. I totally depend upon Him. So kaya yun ang nasabi ko, si disappointment ay na-disappoint sa akin. Pero totoo yan. Sometimes there are things that ay nadi-disappoint. Pero yung sabi nga ng ating pastor na huwag kang manatili doon. And time will come. Yun nga, the truth will prevail. Amen. So yun lang po siguro. Thank Na, you na, po. Pastor, na-disappoint siya kasi hindi kanya ma-disappoint. Thank you po. Praise the Lord. Thank you po. So, ang next naman po natin ay si Tita Faye Dumo. Oh, ba, sa Ilonggo, ba, geda. Okay. In 1985, matagal na ito, pero sometimes it comes to my mind also. In 1985, mayroon akong pinsan, first cousin, by the name Ileo Nang, half Chinese. And he stayed with me for a few months while he was new in LA. Ang nakakuha siya ng trabaho, and then sa following month, ayun pala, yung pera niya nilalagay doon sa kanyang luggage. One morning nasyak ako kasi sabi niya, Manang, sabi niya, nawala ang 400 ko. Sabi ko, bakit? Saan mo nilagay? Doon sa kwarto ko siya, naka-assign sa isang kwarto. Tapos, sabi niya sa akin, nasyak ako. Sabi niya, bakit si Bing, si Grace, bakit si Bing hindi pa humingi? Bakit magnakaw pa? Oh my gosh, I was shocked because my children, I know my children, not one of them does that. Kahit na yung mga gamit sa bahay, they don't touch anything before they ask permission from me. At saka hindi ba ang kasabihan, a mother knows her children? So hindi ko sinabi kay Bing yon, but I couldn't sleep well sa gabi, pondering on that accusation sa aking anak. And then I kept on, it became a problem to me. So what I did was to pray to the Lord to lead him by the Holy Spirit to find to where that money is. And nagbasa ako ng Bible related to that, and I prayed to the Lord. I asked God to forgive me and him. First, to forgive me because it is always safe. Although wala akong nagawang masama, it is always safe also to ask for forgiveness for us. So I asked for forgiveness for me and for him. And so
yun, he never changed his mood, you know. Ganun pa rin, na-worried siya, sad ang kanyang countenance. But I kept on praying. And I read the Bible, nagpatugtog ako ng spiritual songs because sabi ko, kung gawa ng enemy ito, the Mhm. spiritual songs, have the power to drive away the enemy. So, ganun ang ginawa ko. And then I asked for forgiveness in my prayer. And you know what? After 4 days, sabi niya sa akin, Manang, nakita ko na yung pera. Saan mo nakita? Sabi niya, doon lang sa loob ng aking luggage na nailipat ko pala. Sabi niya, oh good. Sabi Mhm. ko, but I didn't say anything further. I did not say you should go to Bing and ask for forgiveness, or maybe just to me if you are not, if you don't feel comfortable going to her. Wala lang akong sinabi further than that. Mhm. So, I did not even tell Bing until now. She doesn't know about it because if I would tell her, she would break into tears. She would be very much disappointed dahil hindi siya ganyan. Not one of my children, as I said, are like that. So, hindi naman siya humingi ng patawad. Mhm. So, sabi ko, humingi ako ng patawad from the Lord for him and for me. And so, just imagine, for about a week, I couldn't sleep. I was sad. I was disappointed. I was hurt, really hurt. But thank God, nahanapan niya yung $400. Mhm. Praise the Lord. Merong kadugtong yan ha, yung iba. Ang case ng aking kapatid, yung daddy ni John, may naghiram ng carpentry tools sa kanya. Mhm. And then, basta na lang nawala after a month or so. And then, they were thinking as to where that tool is, who is holding the tool. And then they finally decided na itong taong ito ang nag-keep ng tool. Sabi ng kapatid ko, he kept on praying so that the tool could be found dahil mahal daw yon. Mhm. And then after some time, nalaman kung kanino na naroroon yung tool. Mhm. Hindi doon sa sinususpect nila. So sabi ng kapatid ko, kaya manang, it is not really safe to be pointing on someone kung may nawala kang proof because you yourself sin instead of the other person. You sin more kasi Mhm. nagtang ka ng tao. So, ganun ang ano ko. So, praise the Lord because we have God to come to for help, for comfort, and for wisdom. Praise the Lord. Mhm. Praise the Lord. Ay, Thank you po. napansin ko lang, Rachel, na Mhm. madalas na source of disappointment ang Thank you. pera. Mhm. Di Mm, ba? Kasi totoo. katulad nung binanggit ni Tita Fe, $400. Kanina si Faith, 100. 100. Di ba? Kaya mag-iingat tayo, no? At Mhm. bilang inyong pastor, ay pinapaalalahanan ko kayo na huwag tayo basta-basta nagpapautang, lalo na sa mga taga-church, no? Kumbaga, Mhm. ah, meron tayong experience na dyan. Meron tayong membro dati na tinanggal ng Panginoon sa simbahan natin. Dahil lahat ng tao ata inutangan eh. Tapos hindi Mhm. nagbayad, di ba? So, siyempre, lahat ng inutangan, na-disappoint. Di ba? Masisira yung credibilidad minsan ng tama niyan. Sa I am a victim of that, Pastor. cellphone, mga ganun, no? So, Kasi ang aking credibility. ingatan natin na, na hindi ko sinasabing masamang magpautang or wag kayong magpautang. Ang sinasabi ko lang, i-assess nyo mabuti kung kailangan bang pautangan yung tao. Ay kung bawa talaga naman na bawa emergency at may kakayahan siyang ibalik agad yung pera mo, pwede yun. Pero yung bang wala namang ano sa buhay pero laging nangungutang, ang sa amin,
Kasi ang sa bandang huli, kami rin yung gagawa ng paraan paano matutulungan kayo. Kaya bago kayo magpautang, reminder lang, tanungin nyo rin kami, no? Para maproteksyonan namin kayo. Tutulungan namin kayong mag-assess. O halimbawa, sinasabi ni Rachel, Pastor, nangungutang sa akin si Ate Faith, no? Baga, 100. Yung very honest person. nangutang ng 100 pesos. Halimbawa lang, ganun, no? Sabi ni Rachel, Paso, nangungutang sa akin si Ate Faith, papautangin ko ba? Tutulungan namin kayo mag-assess, di ba? Sige, pautangin mo yan. Kasi ibabalik niya agad yan kasi alam ko yung naging problema niya. O kaya, ay naku, huwag mong papautangin kasi ganito-ganito tong tao na to dahil alam mo yun, matutulungan namin kayo mag-assess, di ba? Kaya magtanong muna kay Pastor Bert, kay Pastor Bong, Pastor Ray, no, sa akin. Magtanong kayo na papautahin ko ba tong tao na to? Ayan. Praise the Lord. Praise Pag, the Lord. kasi hindi naman sa igagarantor namin kasi madadamay pa kami yan. Ikaw talaga, Faith. Pastor, garantor ka daw. Naku, mahirap mag-garantor. But two heads are better than one. Yeah, tutulungan lang namin kayo mag-assess. Pero nasa sa inyo pa rin yung ah, nasa sa iyo pa rin yung Choice, decision. Oh. Oh, decision. kasi gusto namin kayo safe kayo. Oh, ikaw talaga, Cyrus, ikaw ang garantor. Mag-ingat kayo, no? Kasi minsan tandaan nyo, ang ating simbahan ay ospital. Marami pa rin ang may sakit na binabago ng Panginoon. Lahat yan mabait, lahat yan mahal ang Panginoon, pero may mga old habits tayo na minsan bumabalik, nabibiktima natin yung mga taga-simbahan, di ba? So, para maproteksyonan namin kayo, dumulog kayo sa amin, no? Huwag kayo makipag-diskusyon or makipag-deal na mga secret deals na sasabihin niya, naku, huwag mo nang banggitin kay pastor. Babalik ko naman sa iyo sa linggo eh. Mga ganun, ano? Lalo mong banggitin sa amin para ma-assess natin na yes or no. Di ba? So, katulad na kanina, meron nag-text sa akin. Oh, ayan, sabi ko no. 'Di ba? Kung papautangin dahil wala akong nakikitang financial problem ng tao na 'yan. So, kumbaga gusto namin kayong tulungan, 'di ba? At gusto rin namin tulungan yung tao na mapabuti. Kasi pag nabaon siya na nabaon, ang tendency niyan, magkakaroon siya ng guilt, 'di ba? Tapos hindi na magpapakita sa simbahan na lose natin yung tao, 'di ba? So dapat tulungan din natin yung tao na wag siyang mabaon doon sa kanyang hindi magandang habit. No? Kasi ang pangungutang ay bad habit yan eh. Di ba? Nakatulong ka sa tao, hindi na biktima, nakatulong ka din sa tao na hindi niya naman gusto mong biktima pero papunta na siya doon, 'di ba? At na-restore mo siya, 'di ba? So, yun lang, tandaan nyo alam ko mababait kayo, no? At madali kayong utangan, ay wag kayong basa-basa mangutang. Ako Ako, nga Pastor. apo, Ako, sige ay, po. sorry. Sige, Pastor. Ako Go nga ahead. po mapagmamalaki ko. Wala po akong simula 2020, nandyan ako sa simbahan, 2025 na ngayon, ni isa wala akong maalala na inutangan ko. So, kung ako pwede kong gawin yon, pwede rin gawin ng iba yon, di ba? Unless na lang na emergency talaga at kaya mo namang ibalik. No, kaya nga i-assess mo eh. Pero hanggat maaari, wag kasi pera yan eh. Magkapatid nga nag-aaway sa pera eh. Lalo pa kayo, churchmate, kumbaga. 'Di ba? Ang masisira niyan yung simbahan, parehas kayo mawawala kasi nag-iiwasan kayo, 'di ba? So, mag-implode yung simbahan, 'di ba? Go ahead, Tita Fe. Ano yung sinasabi niyo po? Ah, lalo na ako, Pastor, because ang mga gumawa sa akin ng ganyan, mga church people, madali, basta na lang, I don't make a second thought, naaawa ako, binibigyan ko kaagad ng hinihingi nila.
Pero pala, totoo yung sinabi niyo, kahit na church people, kailangan ang wisdom at saka kailangan mag-refer sa inyo, Pastor. I go for that. Thank you Yes. so much. I Totoo po thank yan. Lalo na, no, hindi na mabuti naman, pinagpala tayo sa simbahan natin, yung mga pastor natin, hindi naman pala utang yung mga yan. Kasi mga mayayaman yan, mga milyonaryo yan, mga pastor natin. Pero ang sinasabi ko, kahit nga po mismong pastor, no, sa ibang mga ministry at ibang simbahan, ay talamak yan. Minsan yung asawa ng pastor, ginagamit yung pangalan ng pastor na para Mm. makautang. At mismong pastor, honestly kasi po, pag pastor, minsan mahirap pahindian eh. Lalo na pag senior pastor. Sa totoo lang, di ba? Ay, mahirap pahindihan. Halimbawa, lalapit ako sa inyo, kahit sino sa inyo. Lalapit ako sa inyo sa linggo, bubulong ako. Sabihin ko, Rachel, baka may $50 ka dyan. Babalik ko next week. Hindi magdadalawang isip. Sa totoo lang. Lalo, Totoo. lalo, lalo ngayon po, may Zelle. Honestly, kung ako gusto kong kumita, madali. Kaya kong kumita ng sabihin natin 3,000 kada linggo. 'Di ba? Lalapitan ko lang si Ate Rose eh. Bibigay agad yan eh. Kasi alam ko, mahal ako niyan eh. Kasi Oo. ginagamit ng mga tao yung pagmamahal sa kanila bilang pastor para Mhm. makapang, ano, makapang isa. Ganun. Tapos hindi mo babayaran yung tao. Then it will lead to disappointment. Yung That's right. disappointment na yan, masisira yung simbahan, di ba? Mm. Mabawasak tayo kasi sinira natin yung integridad ng Panginoon. Kaya, Mm. pag-isip kayo mabuti palagi bago kayo magpautang. Kaya, natungi kayo ng, Good. ano, Good, uh, Pastor. opo. Mhm. Kaya, gusto namin, protektado kayo. Hindi kayo maloloko. Mhm. Rachel, pautang ha, mamaya. Ayun nga po, sabi ni Tita Rose dito, ako na lang po pautangin niyo. Ah, Sabi ni Tita Rose. Ayun, maraming salamat po. Tita Janet, anything to share for tonight? Mhm. Disappointments. Usually, yung mga disappointments, yung mga closest person sa atin, Mhm. asawa, anak, mga ganyan. Pero by God's grace, we really need to resolve it by God's love and God's forgiveness. So, yun lang naman ang sa akin. God is making use of those for us to be like Christ. Mhm. Kasi doon natin mapapractice yung forgiveness, yung patience, yung kindness, yung long-suffering. So God allows those things to happen for us to be more like Christ each and every day. Yun Amen. lang. Thank you. Thank you po, Tita. Wala na ba akong na-miss? Check ko lang po ah. Okay po. Pakisabi nga Ate Janet kay Kuya Manny pautang. Pautang. Ayun. So, dumako na po tayo sa ating panalangin for tonight. Update ko lang po kayo kung may mga ipapanalangin po kayo. Church of the Nazarene, lagay ko po dito si Ate Faith. And then, complete healing, Tita Janet. And then, sa ating special favor and request, and Jasmine. And then sa ate po, connecting events will be Ate Alice. So tayo na po ay dumako sa ating panalangin for tonight. Share ko lang po, try ko lang po iyan. Paguhin yung share. Ayaw po. Teka lang po Share. Habang inaayos si Rachel, announcement lang sa Friday, no? Magsisimula na tayo doon sa ating DDS or Deep Dive Study of the Word. Ang ating first verse ay John chapter 1 verses 1 to 5. Ito yung famous na in the beginning is the Word, no? Kumbaga, ipopost namin kung paano gumawa ng DDS or mag-OIA at meron kayong guide na ibibigay namin at kita-kits sa Friday at mag-join kayo dun sa mga team kung saan nyo gusto mag-join na discipleship group or discipleship cluster at enjoy the word. Kumbaga deep dive at
at magsama-sama tayo sa Biyernes. Thank you. Okay ka na, Jel? Apo. Okay. So, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa salita niyo, Lord, na we discussed today. Lord, maraming salamat din po sa sharing moment, Lord, at marami po kaming natutunan, Lord, sa bawat testimonies, Lord, na na-share for tonight. Lord, nawa po, kagaya po ng salita niyo, Lord, may we learn how to lean more towards you, Lord, lalo na sa mga disappointments, Lord, sa mga challenges, Lord, sa mga seasons na mahirap, Lord. Alam po namin na kayo po ang aming firm foundation, Lord, ang aming solid rock, Lord, to lean on. At alam po namin na kayo po yung consistent, Lord, at constant, Lord, sa aming mga buhay, Lord. At alam po namin na anytime nandiyan po kayo para sa amin, Lord. At Lord, una po sa lahat, Lord, pakalinisin niyo po kami sa mga dinadala po namin at Lord, yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, Lord, na nagawa po namin, naisip at nasabi, Lord. Especially yung mga parang yung na-discuss po namin, Lord, kung may mga kinakasama po kami ng loob, Lord, tanggalin niyo po ito, especially yung mga ah, mga mga anak niyo, Lord, na nagsiserve, Lord. Pakalinisin niyo po yung aming mga buhay at aming mga puso at aming mga isip, Lord. Especially mga bago po kami humarap sa inyo, Lord. At maging karapat dapat sa inyong harapan, Lord. At Lord, we were praying for today, Lord, sa aming mga um, church members, sa Adventi family, Lord, kay Marla, kay Michelle, kay Ate Mai, kay Kuya Vince, Lord, we're praying for Marla, Lord, sa kanya pong prayer request, Lord, na makahanap po siya ng job, Lord, at nawa po ay makatanggap na po siya ng employer, Lord, na mag-hire sa kanya. Lord, bigyan niyo po siya ng best employer, Lord. Magandang trabaho, Lord, hindi malayo sa tirahan po nila. At pinapanalangin din po namin si Michelle, Lord, malapit na po siya mag-graduate, Lord, at nawa po bigyan niyo po siya ng wisdom and guidance, Lord, sa kanya pong pag-aaral, especially po malapit na po siyang gumraduate, Lord. At pinapadalangin din po namin si Ate Mai and si Kuya Vince, Lord, sa kanila pong work. Kayo po nawa ang mag-bless sa kanila, sa mga ginagawa po nila everyday, sa kanila pong pag-travel, Lord, going to work. Kayo po nawa ang mag-ingat sa kanila, Lord. You know the desires of their heart, Lord. Kayo po nawa ang magbigay nito, Lord, according to your will and your perfect timing, Lord. And continue to bless them, Lord. At maraming salamat po sa buhay ng family na to, Lord, na patuloy niyo pong ginagamit sa inyong church, Lord. Pinapalangin din po namin ang Anastasio family, Lord, si Kuya Adrian, si Allison, si Alu Lourdes, si Anaya Joy, si Ate Jasmine, Lord. Pinapalangin po namin si Kuya Aldrin sa kanya pong work, sa everyday work. Kayo po nawa ang mag-sustain sa kanya. Bigyan niyo po siya ng patience, Lord, wisdom and knowledge, Lord, sa kanya pong work and how to lead his family, Lord. Patuloy niyo po rin siyang gabayan, Lord, sa kanya pong ministry, sa praise and worship, Lord, at sa sports ministry, Lord. Ganun rin po si Ate Allison sa kanya pong pag-aaral. Kayo po nawa ang magbigay sa kanya ng katalinuhan, Lord, especially yung mga final exams ng mga students namin, Lord. Ganun din po kay Ate Allison. Nawa po, Lord, lahat po ng kanyang quizzes, seat works, Lord, at exams, Lord, ay masagot niya po, Lord, with your help, Lord. Ganun rin po si Ate Anaya, Lord. Kayo po nawa mag-ingat sa kanya. At nawa po, Lord, hindi po siya layo niyo po siya sa anumang sakit, Lord, at palakasin niyo po yung kanyang resistensya. Malapit na po matapos yung school year, Lord, at continue to sustain our students, Lord, mga little children namin na nasa school, Lord. At pinapanalangin din po namin si Ate Jasmine sa kanyang pong work. Patuloy niyo po siyang pangunahan, Lord, at i-bless niyo po siya, especially yung mga ma-encounter niya, Lord, na nawa po mas marami po siyang ma-share at ma-invite sa church, Lord, at nawa po tanggalin niyo po yung kanyang nararamdaman na pain, especially kapag baka may mabuhat po siyang mabigat, Lord. Nawa po wala pong anumang pain ang maramdaman niya sa work niya po, Lord. At pinapanalangin din po namin si Ate Lourdes at kanyang family, Lord. Maraming salamat po dahil nagsistart na po sila umaten ng church, Lord, at alam po namin na patuloy niyo po silang dadalhin sa aming church at gagamitin, Lord, for your glory, Lord, at kayo po naman mag-ingat sa kanilang pamilya, Lord, at you know the desires of their heart, Lord, sa kanila pong work, sa kanila pong family, Lord, at sa desire po nila na makapag
makapagpakasal, Lord. Alam po namin na in your time, ibibigay niyo po itong moment na to sa kanila perfectly, Lord. Pinapalangin din po namin si Tita Bing, Lord, Angeles Grace, Lord. Continue to provide for her, Lord. Continue to take care of her, Lord, araw-araw, Lord. Ilayin niyo po siya sa anumang sakit, Lord, sa anumang mga falls, Lord, anumang injuries, Lord, and continue to comfort her, Lord, lalo na po kapag nararamdaman niyang siya po ay malungkot, Lord, kayo po naman magpasaya sa kanya kapag po siya ay nalulungkot, Lord, and alam po namin, Lord, na patuloy niyo po siyang gagamitin sa inyong church, Lord. At maraming salamat po at continue to bless for these families, Lord, even the whole church, Lord. Continue to bless the church, LA Philnas, Lord. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Lord, we pray for the Church of the Nazarene. We pray for the following people, Lord, our General Superintendent, Christopher Chambo, Sandberg, Daniel Sarmiento. Ganon din po sa aming District Superintendent kay Pastor Mark Liman, sa LA District Advisory Board, for the District Office Staff, Shay Person, Janet Wilkins, sa amin pong local church board, Lord, we lift up to you Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Gurley, Rachel, and Tita LG, Lord, our beloved pastoral staff, PJ, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Ray, and even the other congregation, Panginoon, for the English congregation, Joshua Tila, Michael Mata, Dan Beer, Pedro Torres, for the Spanish, Juan Fajardo, Nina Fajardo, Gladys Rosales, for the South Korean, Yitun Lee and Moon Yu Lee, North Korean, Jongwon Lee and Jesus Lee. We also pray for the MCD staff, Star, Curtis, Miss Minor, Lord, for the New Covenant Academy and all the Filipino churches and ministries. Lord, Panginoon, we thank you, Lord, because we believe that you are sovereign and you are the center of all of these ministries. We pray for wisdom, for your anointing, Lord, to be upon all of these pastors, Lord, especially po sa local pastors namin and board. We pray, Panginoon, that you would give the sharpness, Lord, to hear your voice and to discern the leading mo sa church namin, Panginoon. May you continue to bless them, give them good health, bless their families, Lord, and refresh them as they refresh others, Lord. May you take away any familiarity sa ginagawa nila, but I pray that every day they will just be parang a fresh encounter with you, Lord. We also pray for safety sa aming pong sa aming place of worship, Lord, na you send your angels to guard and to protect yung perimeter po ng aming location, Lord, na wala pong anumang violence or accident or any untoward incident na mangyayari po, Lord. Even sa school, sa mga students, Lord, sa lahat po ng tao doon, Panginoon, ingatan mo po yung lahat po ng uma-attend at nang wala po kaming pangamba, Lord, na pwede mo masamang mangyari, Lord. And we also pray for unity, Lord, and greater fruitfulness. We pray that we will be able to reach more people and be a blessing to the community around. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Father, we just come to you today, praying, Lord, for complete healing. We pray for PJ, for his knee pain. We pray for Robert Ward, for Vilma, for their shoulder pain. We pray for Darren, for H1C, be normal. We pray for Pastor Bong for total rest and complete healing. We pray even for Jaden S. for mental hygiene. We pray for Mai for hand therapy and muscle tear. We pray for fast recovery and complete healing for Tessie Laureano. We pray for Dave for his Lord healing for his umbilical hernia. We pray for Ita Daisy Narciso for her tendonitis. We pray for Patrick Noel, able to walk, join, and be able, Lord, to join the church. We pray for Rihan. We pray for Mavi for stomach pain. We pray for Giselle, no side effect of the vaccine. For Ami for congestion. For Jory,
Bautista kidney transplant. Father, indeed you are a great physician, Father, for there is nothing too hard for you. Lord, you made you made the blind man see and even made the lame walk, and you have made even the dead come to life. God, you are a great healer, oh Lord. We pray for all these brothers and sisters who are going through some health challenges right now. We pray for each and every one of them. Lord, we declare healing, Lord, to be upon them. And continue to give them, Lord, total healing from the top of their heads and to the very tips of their toes, Lord. May your healing power touch their bodies right now. And Father, we declare indeed that they are healed in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, for the answered prayer, for we know, God, that you have heard all these prayer concerns. We want to thank you and we want to honor you tonight. In Jesus' name, amen. Ako na lang po magpa-pray for special favor request. Heavenly Father, Lord God, we thank you for tonight, Lord God. We thank you for this opportunity, Lord God, to pray as a church family, Lord God. And we pray for the following special favors and requests, Lord God. We pray for Faith, for her EAD card, for work, smooth processing of USCIS papers, and fetal heartbeat po ng baby. Pray also for pregnancy of Faith and Angeli, Lord God. Right now, we claim, Lord God, in Jesus' mighty name, Lord God, that these babies and pati po si Faith and Angeli, they will be okay. Everything will be well with all trimesters of the yung development ng baby, Lord God, and they will be delivered successfully, and they will be a great addition to their family, Lord God, and our church family, Lord God, and you will use them mightily, Lord God, for your glory, Lord God, and this will be a great testimony, Lord God, of your faithfulness and love, Lord. And Lord, we pray for Darren, o smooth processing of kanyang citizenship, Lord God. We pray for Vince, sa kanyang LAPD application, for Jelly sa IHSS, for Ina Rodriguez, law bar exam. We pray for a job hunting of Marla, David Maranan, and Nicole. We pray for all of our students for safety in school and final exams. Lahat po ng nagda-drive, we pray for safety, Lord God, no accidents, Lord God, and we pray for Adeline's birthday with friends, and we pray for Acosta Dumuk family for smooth process of properties, for James Raimundo for citizenship interview, and Darren's biometrics on June 9. We pray for work guidance for Giselle and Flair. Lord, thank you, Lord, so much for your favor upon our church, Lord God, for all these requests, Lord God. May you hear the desires of their hearts, Lord God. You know them personally, you have a relationship with them, Lord God, and Lord, if it is your will, may it be done, Lord God, according to your riches, Lord God. And we just pray that may you guide each individual, Lord God. Bless each individual. May you prosper them, Lord God, and anoint them, consecrate them, Lord God. Na they would be the salt and light of the earth, Lord God, wherever you place them, that they will be able to plant seeds, Lord God, of faithfulness to other people who are surrounding them, Lord God. And may all of this become a great testimony, Lord God. And a lot of people will be inspired, encouraged, Lord God, because you are good. And we trust in you. We believe in you, Lord God. Thank you so much for your love and for your grace. We love you, Lord. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Lord, salamat po sa gabi nito. I pray over our connecting events. I just pray, Lord God, na through our connecting events na mas lumakas pa po yung pananampalataya po namin sa iyo, Lord God, na as we gather and magtipon-tipon po kami para papurihin ka, para makilala ka, Lord God. I pray, Lord God, na marami din po kami matatangay na soul, Lord God. I pray, Lord Jesus, na marami po kami may invite, may encourage, at magiging interested. Not just to join us because it looks fun, but to join in the fun of loving you, the thought of knowing you, and also to acknowledging that you are our Savior, Lord Jesus. We pray for our Alab night. I pray, Lord God, na maging successful po ito. Padamihin niyo po kaming um, mga youth, Lord God,
At mas mag-alab pa po kami, Lord God, sa pananampalataya namin. I pray, Lord God, and I declare, and I pray, Lord God, that it will be prophesied na magiging mas on fire kami habang we worship you and as also we talk about you, Lord God. May generations rise, Lord God, to glorify you. May generations rise, Lord God, not for the glory of our congregation, not for the name of our church, but in the name of Jesus, Lord God, for us to further yung bilang namin so that lahat po kami can also be able to evangelize the people around us, Lord God. And to also help us, Lord God, sa aming personal growth, spiritual growth, Lord God, as we grow, as we are growing. We also pray for Father's Day. I pray, Lord God, na marami po kami maimbitahan na tatay or grandfathers, Lord God, for them to be appreciated. And lalo na po, Lord God, most of all, for you to be appreciated because you are our greatest Father in heaven. Thank you for the love and thank you for everything, Lord God, na you have done um for us ever since, Lord God, sa ancestors pa lang namin, Lord God, until now. You serve to be our Father, a gracious Father, a merciful Father, Lord God, and loving and providing Father. And I pray, Lord God, that may you bless the fathers that are about to come, Lord God, on the Sunday that we will be celebrate Father's Day. May their hearts be blessed. May there be increase of spiritual, Lord God, from you at madama po ng lahat ng tao, Lord God, ang inyong presensya as we celebrate Father's Day. We also pray for the upcoming district assembly. I pray, Lord God, that as people be gathered, may we see brothers and sisters in Christ, Lord God. And na maging fruitful po bawat conversation, bawat hi and hello, that everyone will be blessed. And also, Lord God, na may you just use these events, Lord God, for us to be an instrument to show that we glorify you in our lives, Lord God. Lalo na po ang aming congregation, Lord God, Filipino First Nazarene, Lord God. We just pray, Lord God, na mapakita po namin of how much we want to grow in your presence, how much we want to be with you and to know you and to love you, Lord God, and that we really, really do appreciate your love for us. And we also pray, Lord God, sa upcoming VBS, may you bless the kids, Lord God, na that will be handled, Lord God, and maimbitahan pa po ang maraming mga bata, Lord God, so that they will be taught of who Jesus is, of who God is. May they have fun, and most of all, be memorable, that they will remember yung the truth about you, Lord God. And may their parents, grandparents, and relatives, Lord God, ng mga bata na pupunta, Lord God, is ma-influence din, Lord God. May you use these kids as an instrument na as they go back home after the VBS, Lord God, na makwento nila, Lord God, yung mga natutunan nila about sa'yo, of the great things, Lord God, that they have learned and that really stood out to them. And may you also encourage them to go back, Lord God, for every Sunday, Lord Jesus. And we also pray for the family camp this coming 2026. We declare, Lord God, that we will be very ready, and no instrument of the enemy can be used against us, nor against, Lord God, of your will that you will be doing on this camp, Lord God. May a lot of families be blessed once again. May we also be able to invite families, Lord God. I believe that you are starting to orchestrate, you are starting to prepare us, Lord God, before mag 2026 ng camp, Lord God. I just pray, Lord God, that we will be well prepared, well equipped, and ready para sa ihaharap niyo po sa amin, Lord God, and ready to encourage, Lord God, ang kapwa brothers and sisters in Christ namin. And we also pray for the upcoming mission trip, Lord God, na marami din pong ma-bless, Lord God, sa outreach, Lord Jesus, that you will guide us
to do, Lord God. And I just pray, Lord God, that may you inspire hearts and you start opening hearts and minds, Lord God, about the mission that you want to lead us in, Lord Jesus. May you continue to speak to our pastors. May you continue to speak to our members, Lord God, in every way, Lord Jesus, and give us signs, Lord God. And we just pray, Lord God, that we will be continuously be sensitive of your Holy Spirit, of your holy leading. May your will be done. May we decrease and you increase. We lift up your name. We lift up your kingdom in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Amen. Tayo na po ay dumako sa popcorn prayer. So if anything na may prayers po kayo, pwede niyo pong sabihin dito. At ipapapray po na. Sir Bert. Benediction na po. Praise God. Salamat po, Panginoon. Muli sa gating ito. At sa aming pamamahinga, Panginoon, ayan mo nga, patuloy ikaw ang mangusap sa amin at ikaw pa rin ang aming makahulayaw, O Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 So tayo na po ay picture. Ayan, teka lang po, ayusin ko lang po yung ating screen. Cyrus, pautang ha. Ayun. May 20 ka dyan. Ba, nakabukas na. 50 lang. King Cyrus ka naman eh. Okay, so tayo po ay lahat na mag-smile. 1, 2, 3. Teka lang po, ulit. 1, 2, 3. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat and good night po everyone. See See you you Friday. next Friday. Night. Salamat po. Bye Bye. po. It's good to Night see po. all of you. See you, tita. Night, Tita Te. Bye Miss you. po. Thank you Night, too. Chito Chit. Kita-kits yan. Pupunta ako dyan next week. This week. Totoo, Pastor? Hindi pa. Joke lang. Good night Okay. po. Thank you to everybody. Bye. Bye.